Isa namang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan. Happy Sunday po sa lahat. Gusto ko lang po kayong bigyan ng good vibes. Sana po sa lahat ng mga Sunday natin ay masaya tayo at kasama natin ang ating mga pamilya. Di lamang po pamilya, mga mahal po natin sa buhay. Sana po ay pumunta tayo sa simbahan para mag-pray po kay Panginoon. At yun lamang po, salamat din po sa mga sumusubaybay sa aking content. Sa mga subscribers ko din po at mga legit po na nagko-comment sa akin at sumusubaybay sa mga content ko. Maraming salamat po. At gusto ko rin pong pasalamatan nating Panginoon dahil nibigay niya pong wisdom, knowledge, and understanding sa mga fans po ng mga Kimpaw at di lamang po sa fans ng Kimpaw, sa atin lahat po. More blessings to come at ingat po tayo sa mga bagyo, lalong-lalo na po sa Metro Manila. Yan lamang po ang aking updates at umpisahan na po natin ang Kimpaw updates for today sa linggong to po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang update for today. Ayon po sa aking legit na source po ay nung nag-rehearsal pala sila Kim Chiu at si Paolo Avellino ay talagang makikitaan mo na sobrang sweet po nila. With camera or without camera po ay talagang parang mag-asawa na ang kanilang dating. Which is, ayun naman talaga ang totoo, yung may special na sa kanilang dalawa, kaso nga lang di pa kasi nasasabi sa publiko ba. Ayon din sa aking source ba, nung katatapos lang daw ng rehearsal ng dalawa ay tinanong ata po ni Piolo Pascual si Paolo Avellino kung saan po yung about sa status nila ni Kim Chiu, which is napapabalitaan kasi na nag-live-in na sila. Ayon sa aking source po ay natawa daw si Piolo Pascual dahil po sa sagot ni Paolo Avellino na parang ganun na daw, kaso nga lang hindi pa kinonfirm sa publiko. Si Piolo Pascual po ay isang matalik na kaibigan din po ni Kim Chiu sa showbiz at may mga time kasi na nagsasama-sama sila tapos kinuusap ata sila ni Piolo Pascual about sa kanilang relasyon. Pero si Kim Chiu po ay nakangiti lang siya at hindi niya sinagot ng solid ng diretso. Pero si Paolo po ay talagang sinagot niya ng ganun pero sabay tawa, which is hindi natin alam kung joke lang yung sagot niya or seryoso po. Dahil nga po si Piolo Pascual na ang nagtanong, baka naiya naman po si Paolo Avellino na sagutin siya ng pa-joke ba. Pero ang sabi ng mga netizen nung pinost daw ng isang taga-showbiz, hindi na lang po natin bagitin yung pangalan ng sinong taga-showbiz yun kasi nga po mahirap na sa ngayon pag magbanggit tayo ng pangalan ay baka magaya po tayo kila Ogie Diaz na at saka si Bea Alonzo ba. Yun yung pinakamahirap sa lahat. Ayon po sa aking legit na source po ay yung pagsagot pala ni Paolo Avellino kay Piolo Pascual ay nakuhaan pala yun ng video, which is hindi masyadong pinalabas sa ngayon. Pero ang sabi ng aking source po ay totoo pala yun. Totoo yung naririnig nila na may something na at parang isa na lang yung bahay nila. To be honest po, ang talagang sagot sa mga tanong ni Piolo Pascual po ay si Kim talaga yung sumagot dun. Kaso nga lang, naiya pa siguro si Kim na magsabi. Pero sa atin lahat, alam na natin yun kung ano yung mga privacy na sinasabi nila. Nadako na naman po tayo kay Sian Lim. Diba si Sian Lim po ay sinupalpal na ni Paolo Avellino at parang may inaayos na movie. Kung lang to kung sakaling mag-oo si Kim Chiu sa movie na yun at yun daw ay malaking halagang pera na project. Parang kumbaga kila Daniel Padilla at saka si Catherine Bernard. Do you remember po yung issue noon na kasagsagan ng kanilang breakup tapos hinintay lang na medyo
maghilom ba yung breakup at lumampas ng 3 buwan. At after that, hinintay si Catherine kung naka-move on na siya, kung okay sa kanya na magkaroon sila ni movie ni Daniel Padilla. Ganon din po kay Kwan, ganon din po kay kay Kim Chiu at saka si Yan Lim. Kinausap ng management si Yan Lim para daw maibalik yung kanyang karir at para magkaroon sila ng movie at mag-usap sila ng maayos ni Kim Chiu. Yun daw pala yung dahilan kung bakit nakipag-usap yung management at director kay si Yan Lim. Alam naman natin lahat na hindi na yun hindi maipagkaila na kahit paikutin pa natin ang mundo, agad mag-oo dun si Yan Lim dahil nga malaking proyekto yun eh. Malaki din yung kikitain nila dun dahil sa kanilang kasagsagan na issue, diba? Na hindi pa naman naaayos yung breakup nila at hindi pa naman naisa publiko yung talagang totoong kadahilanan. At yung kadahilanan talaga ay minsan lang na naisa publiko at nasa link po yan dito sa baba po. Kinento ko na po yun ng isang araw pa. Yun yung totoong kadahilanan. Kaya nga po itong si Yan Lim panay ng epal niya kay Kim Chiu sa ngayon dahil alam naman natin na kahit anong gawin ni si Yan Lim hindi na pabor si Kim Chiu sa kanyang ginagawa. Kahit siguro malaki pang halagang project yan, kahit sobrang kalaki pa yan, hindi pa siguro tamang panahon para i-approve ni Kim Chiu yung ganun na bagay-bagay. Yun lang yung pagkaintindi ko Yun lang yung pagkakuan ko sa mga content. At sa mga may gusto mag-opinion po dyan, please magbigay po kayo ng opinion para sa ganun po ay ma-spread natin yung love sa Kim Pao. Dahil nga po, isa din po akong Kim Pao fans at ayaw ko din po na kumbaga maghiwalay ang Kim Pao, tambalang Kim Pao dahil nagbibigay po sila ng inspirasyon sa ating mga magulang at sa ating mga kapitbahay at sa mga netizen din po na sumusuporta sa kanila. Ayon din po sa aking legit source ay ganon din pala yung ginawa nila kay Gerald Anderson. Ito namang si Gerald Anderson, nung kinausap lang pala ng direktor siya, ang sabi daw niya, madali lang gawin yan sabi daw niya. So ibig sabihin, sobrang tiwala niya sa sarili niya at madali lang daw yung gawin. Where in fact naman na hindi pa naman niya kinausap si Kim Chiu ng maayos at inuutusan niya yung kaibigan niya na kausapin si Kim Chiu para lang daw sa isang project. Bakit? Ang tanong nga sa kay Gerald kung talagang para sa isang project yan, bakit hindi sila mag-usap ng masinsinan kasama yung girlfriend ni Gerald at kasama din po yung si Paolo Avellino. Para to make it clear sa lahat po si Gerald po ay talagang umiepal kagaya ni Sian kay Kim Chiu dahil nga po sa isang project na gusto nilang gampanan. At yun, yung project na yun po ay connected sa kanilang breakup since nag-break po sila. Parang kumbaga new version of breakup po nila para maintindihan daw ng mga publiko kung ano yung kadahilanan. Yun po yung nasagap pong balita na kung saan po ay ang balitang yan po ay nanggaling sa loob ng showbiz na kasama din po nila. Ayon na naman po sa isang legit na source ko po ay si Julian Barreto pala, nung nalaman niya pala na may magiging project sila Gerald Anderson sa si Kim Chiu ay medyo nag-alop pala siya sa sa mga director. Parang kumbaga parang natanong niya ata kung bakit magkaroon ba sila ng project pinatambal pa talaga sa may init na usapan. Yung hindi pa nga klaro yung breakup, di ba? Parang gano'n yung punto ni Julian Barreto. At ang sagot naman daw ng malapit kay Julian Barreto ay ang sabi daw sa kanya is, gano'n naman kayo ni Joshua, di ba? Yung ex mo na Joshua, yun din yung nakatambal mo sa bagong project, di ba? Yun daw yung sagot sa kanya. Pero ang sagot daw ni Julia is magkaiba yun. Kasi kami, klaro yung breakup namin at walang halong kaguluhan ba. Okay kami. Hindi naman sila okay. Yun daw yung sagot ni Julia Barreto. Which is,
hindi natin alam kung gusto ba ni Julia na may movie si Gerald na katambal si Kim Chiu or ayaw niya. Dahil ang sabi naman ni Julia, why not kung gusto ni Gerald, pero ang ayaw niya, wag natin pilitin. Iyon yung sabi niya. Parang yung sinasabi niya is parang si Gerald lang yung may ayaw. Hindi niya sinasabi na ayaw ko kasi ganito yung issue sa kanila before. Kasi nagsiselos ako. Ganun ba? Hindi lang kasi nasasabi ni Julia yun. Pero tingin naman netizen, yun talaga yung punto niya. Hindi lang kasi niya madiretso sa lahat. Ayon naman sa nanay ni Gerald Anderson, at nung narinig po na gusto ng mga direktor na magtambal ulit sila Gerald Anderson at Kim Chiu, ay medyo nabuhayan siya, at ang sabi niya, namimiss na daw niya si Kim Chiu. Gusto daw niya na magbisita si Kim Chiu sa Jensen, sa General Santos po, pero sabi naman ng mga ibang netizen ay malabo na yung makapagbisita doon kasi may Paolo Avellino na siya. Kaya nga po hinihingi po yung comment ni Paolo Avellino sa mga naririnig sa ngayon na yung about sa bagong movie at confirmation na lang ni Kim Chiu yung kailangan. Pero hindi pa sa ngayon siguro na magsabi si Paolo, at hintayin na lang natin kung kailan yun. Pero may pahapyaw si Paolo na sabi niya na kung nasaktan ka na noon, sana naman maging bukas yung mata mo at maramdaman mo kung sino yung sumusuporta sa iyo sa ngayon. Parang ganun ba? Ibig sabihin nun ay parang nagwa-warning siya na hindi mo natanggapin yung project na yan kasi baka uulitin pa, nasaktan ka ulit. At sinusuportahan kita kung sa lahat ng bagay at para sa iyo din yun. Parang ganun ba yung nasa isip ni Paolo Avellino? Pero sa mga ibang netizen kasi po, ang iniisip kasi nila, parang kumbaga, pag malaking project kasi yung isang show, parang gawin nilang malaking pera kasi yung isang project ba, parang igagrap mo yan kasi pera yan, karir yan. Pero hindi man nila inisip yung pakiramdam or yung pakinabang ng ibang tao. Parang kumbaga ginagamit na lang sila. Parang para sa akin kasi si Ian at Gerald na ay parang ginagamit na kasi si Kim Chiu dahil nga po pabagsak na yung kanilang karir. Ayon po sa aking mga content na nag-comment po na tungkol sa karir ng dalawang to ay talagang dahil po sa kasikatan ni Kim Chiu at dahil na din po sa pabagsak na karir ni si Ian Lim at saka si Gerald, ay dumidikit sila kay Kim Chiu sa ngayon at gusto din nila na iwanan ni Paolo Avellino si Kim Chiu dahil nga po sabi nila wala daw kaalam-alam si Paolo sa pag-aarte. Hindi nila alam na sobrang pait ni Paolo sa pag-aarte. Talagang sadya lang na talagang mahihain si Paolo at hindi nila alam yun dahil hindi pa nila nakasama si Paolo. Dadako na naman po tayo sa ibang issues about sa Katden po at saka Katniel. Dito po natin maririnig lahat at pakinggan lang po ninyo at subaybayan din po natin to. Sana'y magustuhan nyo to. Sana'y magustuhan nyo din ito. Dahil ang content kong ito ay talagang showbiz na showbiz talaga. Ito, pakinggan na po natin. Lalo na sa ating may kapan, sa suporta niya at sa mga guide niya po. Maraming salamat po. Isang malaking tulong na po yan sa aking content. Okay, umpisahan na po natin ang ating update for today about sa Katden. Kagabi po ay, ayon sa aking source, kagabi po ay nag-flight na si Catherine Bernardo papunta sa Canada. Yan po ay yung flight niya nung bago magbagyo kasi. Tapos, magpa-flight sana siya, kaso nga lang, dumating yung bagyo at alam naman natin lahat na kung may bagyo at ikaw ay nataon dun, lahat ng mga flights ay cancel at nire-reschedule po yan in another day or depende sa sitwasyon ng weather po. Yan po kaya po na hindi pa nakarating si Catherine Bernardo dun sa Canada dahil po
sobrang baha sa Maynila. At alam naman natin na sa buong Metro Manila po ay baha talaga dahil may bagyo. Kaya itong si Catherine Bernardo ay na-delay sa kanyang flight. At dahil dito, natagalan po yung shooting nila sa Canada. Nandun na po si Alden Richard na naghihintay sa kanya. Habang naghihintay si Alden Richard sa kanya, may mga showbiz po na nakakapagsabi po na namimiss na daw niya si Catherine. Si Alden po ay namimiss niya na si Catherine. At alam naman natin lahat kung saan patutunguhan ang kanilang relasyon. Ibig sabihin po niyan kung saan po natin, kung alam naman natin, ay ang ibig sabihin lang po niyan ay may namamagitan na talaga sa kanila. Pero, ang hirap kasi na aminin sa publiko. Kasi simula nung naging sila, Daniel Padilla at Catherine Bernardo, lahat po yan naging publiko, mapatambalan, maparelasyon, lahat naging publiko sa kanila. Kaya lahat ng mga away nila, maliban lang sa mga away na talagang hindi na nila pinapubliko ba, kasi siguro kakaya naman yun siguro sa kanila o so ano ba yun, nung dapat pwedeng itawag doon ba, ay lahat yun may transparency at sa publiko. Kaya itong si Alden Richard po, ayaw niya po maging publiko ang lahat. Limbawa, na-miss niya si Catherine at alam naman natin na palagi niyang katext si Catherine. Tinetext po niya ng public lang. Hindi po niya sinasabi sa mga... Tinetext po pala niya ng private. Hindi po niya sinasabi sa mga public na ganito, ganyan. Kasi alam naman natin na si Alden po ay isa siyang sekreto na tao. Di pa po ba? Alam naman natin lahat na si Alden po ay tahimik din. Tapos ayaw din niya yung mga pinapublic lahat ng kanyang relasyon o ang kanyang mga ginagawa dahil pribado ang kanyang gusto. Isipin na lang po natin pag umamin naman si Alden sa lagay na yun. At si Daniel naman po ay nandun pa rin yung sakit kay Daniel Padilla. Kasi alam naman natin na yung 12 years na naging sila ni Catherine Bernardo, mahirap din kasi mag-move on sa 12 years eh. Kung isang buwan lang, okay lang sana. Kaso 12 years po yun eh, kaya sobrang hirap. Lalahanin po natin na ang 12 years na yon ay ilang pagsubok ang nangyari at anong klaseng challenges po ang nangyari. At yun po ay sinubaybayan natin lahat dahil po sila ay love team at tinawag po silang Katniel noon. Pero sa ngayon po parang talagang wala na sigurong pag-asa tong si Daniel kay Catherine. Dadako po na naman tayo sa ibang topic. Punta po tayo kay Carla, yung nanay ni Daniel. Ang nanay po ni Daniel ay si Carla Estrada. Siya po yung namamagitan kila Catherine at Daniel noon. At simula nung nagkaroon ng usapan na break up, ang mga issue po ay siya po yung nag-aayos. Pero sa ngayon po na break up nila at yung matagal na talaga, hindi natin nahagilap si Carla Estrada na mami ni Daniel dahil ang sabi po niya sa interview ay kapag lumapit daw si Daniel sa kanya at sabihin kung ano yung mga, magtanong ba kung ano yung mga the best na advice, yun po yung sa kanya kasi matanda na daw si Daniel at alam niya na daw ang kanyang ginagawa. Kaya itong po si Daniel na to ay hindi siya kayang pagsabihan na sa ngayon kasi alam naman natin lahat na kung ano yung ginawa ni Daniel kay Catherine. Kahit mag-effort pa si Daniel, pero ang sagot ng mga netizen sa kanya po ay puro tambalang cut din na sa ngayon. Alam naman natin lahat na pumutok ang cut din simula nung nag-break up sila ni Daniel. At alam din natin lahat na mas gusto ang mga netizen
supporters, mga fans, at mga content creator ang cut din na iba-vlog kumpara po sa cut niya noon. Kaya ngayon po, laking pasasalamat natin kay Alden kasi binigay niya po kay Catherine yung tinatawag na happiness kasi siya na din po yung Mr. Right ni Catherine sa ngayon. Ayon na naman sa source natin po na legit, spotted po sila Catherine at Alden sa airport. Nung spotted po sila ay kumaway pa si Catherine at doon mo nakikita kung gaano siya kabait na bata o dalaga na sa ngayon, gaano siya makikipagtungo sa mga fans. At hindi lang po yan si Catherine, kasali na din po si Alden Richard kung paano po siya makitungo sa mga fans niya. Isipin mo yung bago pa lang silang mag-love team tapos daig pa ang Katniel na sobrang dami ng mga fans nila, di ba? Sobrang bait kasi nila at wala kang masabi sa kanila. Kaya itong si Alden Richard, palaging nakasubaybay kay Catherine. Hindi lang po yan. Palagi din nakasuporta at lahat po ng ginagawa ni Catherine ay nandun pa rin si Alden Richard kahit saan po. Kitang-kita natin yung suporta nila sa isa't isa at sobrang bait din nila sa isa't isa. Kaya nga po sa ngayong taon na to, maraming blessings ang dumaan sa kanilang dalawa. At di lang po blessings, mga award din po. Kasama na po yung mga award nila na sobrang dami. At mga projects po, mga endorsement po. Yan po yung patunay talaga na sobrang bait. Pag mabait ka kasi, lahat yan ibibigay ni Panginoon para sa'yo. Lahat po yan ibibigay niya. Walang halong kahirapan, kundi kaganahan at kasiyahan po. Kaya lahat ng mga yan po ay naiintindihan natin kung bakit patuloy na umuusad ang Catherine sa ngayon. Dahil po sa tindi ng trauma ni Catherine sa kanyang 12 years na naging karelasyon si Daniel. Puro po siya bantay sarado kay Daniel at napakaseloso ni Daniel noon. Kumbaga po wala po siyang freedom noon. Samantala sa ngayon na single na po siya at may something na sa kanila ni Alden Richard. Dito mo nakikita kung gaano kasaya si Catherine ngayon. Dito mo rin nakikita na may freedom na rin si Catherine sa ngayon. Lalong-lalo na sa mga event, mga pananamit niya. At sa lahat po na nakikitaan mo siya, mga spotted siya sa mga area niyan. Tignan mo. Yung gusto niyang damit, yun din po yung kanyang ginagamit sa ngayon. Hindi kagaya noon na kontrolado lahat ni Daniel. Kaya habang maaga po tayong mga Catherine fans, suportahan po natin ang tambalan ng Catherine. Huwag po tayong maging negatibo kasi mahirap po ang magiging negatibo sa kapwang tao. Kaya nga po sila binansakan na Catherine kasi sobrang bait at lahat po sila yun inspirasyon ng ating mga lola, lolo at hindi lang po lola, pati na rin po tayo mga netizen. Hanggang dito na lang po at please subscribe, comment, free mag-comment po. Kung ano po yung gusto niyo comment, free lang po dyan. Share nyo din po at like nyo din po. Hanggang dito na lang po ang aking update.